Magandang araw sa iyo, batang maasahan. Bagong aralin, bagong dagdag kaalaman. Ating tatalakayin ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan. Tara at makibahagi sa kasaysayan. Ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naipaliliwanag ang layunin at resulta ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan sa paglinang ng nasyonalismong Pilipino. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, hanapin sa mga grupo ng mga salita na nasa itaas ang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, higit na nag-alab ang damdaming paghimagsik ng mga Pilipino. Pangalawa, itinatag ng mga Pilipino ang KKK. Pangatlo, sinimulan ng mga katipunero ang pakikipaglaban kahit hindi sila nakahanda. Pang-apat, inilagay ng mga Espanyol ang Pilipinas sa ilalim ng batas militar. At panglima, nahuli ang mga katipunero. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabala, paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Dalawang pangyayari sa ating kasaysayan ang napakahalagang matutunan. Naganap ito noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ito ay ang pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpakita ng dalawang paraan kung paanong ang nagising na diwang makabayan ng mga Pilipino ay nakipaglaban para sa pagkakamit ng kalayaan at kapayapaan mula sa mga dayuhang mananakop sa pamamagitan ng panulat at tabak. Ang kilusang propaganda ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya noong 1872 hanggang 1872 upang matamo ang pagbabago sa mapayapang paraan. Sinimulan ito dahil sa ginawang pagbitay sa 3 pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o Gomburza. Pinangunahan ito ng isang pangkat ng makabayang Pilipino na sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce, Jose Maria Pangadiban, Eduardo de Lete at ang magkapatid na Luna, si Juan at Antonio, ang ilan sa mga kasapi nito. Tinawag silang mga reformista o propagandista. Layunin ng kilusan ang mga sumusunod. Una, kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pangalawa, pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harapan ng batas. Pangatlo, pagkakaroon ng kinatawan sa Cortes Generales ang Pilipinas. Pang-apat, pagkakaroon ng sekularisasyon sa mga parokya ng Pilipinas. At panglima, kalayaan sa pagpupulong ng matiwasay, pagpapalathala at pagsasabi ng mga pang-aabuso at anumang anomalya sa pamahalaan.
Hindi nagtagumpay ang mga propagandista dahil kinulangan sila ng pundo. Hindi sila pinakinggan ng mga praile. Hindi pagkakaunawaan sa mga kasapi at pinuno at mas pinansin ng Espanya ang kanilang panloob na usapin na dapat nilang tugunan. Ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunang mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan at KKK ay isang lihim na samahan na itinatag sa Pilipinas ni Andres Bonifacio na may layuning palayain ang bansa sa ilalim ng mga mananakop na Espanyol. Naitatag ang Katipunan noong Hulyo 7, 1872 matapos na mahuli at makulong si Rizal sa Fort Santiago. Di kalaunan ay ipinatapon siya sa dapitan at muling hinuli at hinatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbaril sa kanya sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Luneta. Si Jose Rizal ay isa sa mga pinuno ng kilusang propaganda at siya ding tagatatag ng La Liga Pilipina na kung saan miyembro rin si Andres Bonifacio. Ang La Liga ay binubuo ng mga panggitnang uri na intelektual o mga ilustrado na nagtataguyod ng mapayapang reforma. Ang paghahadlang ng rehimeng Espanyol sa La Liga ang nagpatunay kay Andres Bonifacio na walang saysay ang mapayapang reforma sa ilalim ng pamamahala ng Espanyol. Ito ay binuo sa isang bahay sa Calle Ascaraga. Ngayon ay Claro M. Recto Avenue sa Tondo, Maynila. Sa pagplano na sa revolusyon, nakapagtalastasan si Bonifacio kay Rizal para sa kanyang lubos na pagsuporta sa Katipunan, kapalit ng pangako ng pagsagip kay Rizal mula sa pagkapit. Noong Mayo 1876, isang delegasyon ang ipinadala sa emperador ng Hapon para makalikom ng pondo at mga sandata. Nabunyag ang Katipunan sa pamalaang Kastila noong umamin ang isang kasapi na si Teodoro Patiño sa kanyang kapatid na babae ukol sa mga iligal na gawain ng Katipunan at kinalaunan sa madring pinuno ng Ampunang Mandaluyong. May 4 na layunin ang Katipunan. Una, upang makapagbuo ng matatag na alyansa sa bawat Katipunero. Pangalawa, upang mapag-ikaisa ang mga Pilipino sa pagiging isang matatag na bansa. Pangatlo, upang makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang armadong pakikipaglaban o revolusyon. Pang-apat, upang makapagtatag ng isang republika matapos ang kasarinlan. Ang layunin ng kilusang propaganda at katipunan, bagamat sinubukang makamit sa magkaibang paraan, ay parehong nagdulot ng pagkamulat ng mga Pilipino sa mas maigting na pagmamahal sa bayan at nagbunsod sa pagkalinang ng diwang makabayan. Ngayong natapos na natin matalakay ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, gamit ang graphic organizer, itala ang mahahalagang tao, layunin at resulta ng mga pangyayari. Kumusta? Kayang-kaya, 'di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangalawang gawain, buuin ang word puzzle at isulat ang inyong sagot ayon sa tinutukoy sa salaysay. Ang ibang titik ay ibinigay na. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang husay mo! Hatid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin.
Lagi lang tandaan, ang kilusang propaganda ay sinimulan sa Barcelona, Spain ng mga makabayang Pilipino sa pangunguna ni Jose Rizal, Graciano Lopez Aina, Marcelo Itz del Pilar, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo Dete at ang magkapatid na Luna, si Juan at Antonio. Ang ilan sa mga kasapi nito na humihingi ng pagbabago sa pamamahala ng Espanya sa Pilipinas sa mapayapang paraan. Ang Katipunan, isang lihim na kilusan na nabuo matapos mabigo ang kilusang propaganda sa kanilang layunin. Pinangunahan ito ni Andres Bonifacio dahil naniniwala siyang hindi na makukuha sa mapayapang paraan ang kanilang mga kahilingang pagbabago. Naglunsad ng himagsikan ang grupo ng mga Katipunero laban sa mga Espanyol matapos matuklasan ang kanilang lihim na samahan. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.